Napakaganda po ng ating ebanghelyo. Tingnan niyo po kung anong nangyari. Umaga pa lang, lumabas na ang may-ari ng ubasan para kumuha ng mga manggagawa. Nagkasundo po sila, 1 denaryo ang ibabayad sa bawat manggagawa na magtatrabaho sa ubasan. Lumabas ang may-ari ng ubasan, maagang maaga, sumunod, alas 9 ng umaga, sumunod, alas 12 ng tanghali, sumunod, alas 3 ng hapon, at sumunod, alas 5 ng hapon. At lahat ng kanyang nakita, doon sa liwasang bayan o doon sa plaza, halina kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Amen. Mga kapatid, gusto ko lang pong linawin sa inyo. Noon pong panahon ni Jesus, ang kultura ay ganito. Lahat ng gustong maghanap buhay ay paroroon sa plaza o doon sa liwasang bayan. Doon magtitipon-tipon, doon sila pupuntahan ng mga mangungupahan sa kanila o nang magbibigay sa kanila ng trabaho. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal na kapatid, yung natagpo ang tao ni Jesus doon sa liwasang bayan o doon sa plaza nung alas 5 na ng hapon, hindi po mga tamad yun. No? Sapagkat yun po ang kanilang sitwasyon kahit na hapon na, kahit na maggagabi na, nagbabaka sakali pa rin sila na baka may kumuha sa kanila para naman magkatrabaho sila. Amen. So malinaw po yung sitwasyon natin. At napakaganda po ng pangyayari sapagkat yung may-ari ng ubasan, ang gusto niya mabigyan ng trabaho yung mga tao. Amen. Tingnan po natin. Early in the morning, siguro 6 o'clock pa lang ng umaga, na-hire na sila. Kaya lang, nang dumating na po yung hapon, binayaran po lahat ng 1 denaryo. Amen. Ngayon, kung naintindihan niyo po ako, tatanungin ko naman po kayo ngayon. Yung hindi ho nakatingin sa akin, tatawagin ko. Mga kapatid, ang tanong po ay ito. Pare-pareho ng tinanggap yung alas 5 na ng hapon, tumanggap ng 1 denaryo, at yung nagsimula ng umaga pa lamang, tumanggap din ng 1 denaryo. Lugi o hindi? Unfair o hindi? Lakas natin. No? Teka muna. Sabay-sabay tayo. Pwedeng sumagot ng lugi, pwedeng sumagot ng hindi. Unang tanong, lugi o hindi? Okay. Sino nagsasabing hindi? Lugi o hindi? O sige, hindi ko natatanungin yung mga walang sinabi. No? Dear friends, brothers and sisters in the Lord, walang lugi. Bakit po? Sapagkat ang kontrata, 1 denaryo. Ibig sabihin, ayon sa batas, ang usapan ay usapan, ang kontrata ay kontrata, 1 denaryo ang tinanggap ng lahat. Ibig sabihin, mga minamahal na kapatid, walang nilabag yung may-ari ng ubasan. Ano bang ibig sabihin nito? Sa larangan ng katarungan, okay, wala akong problema. Makatarungan ang may-ari ng ubasan. Pero, hindi ho yun ang tinitingnan sa ating ebanghelyo. Ang bilis nga po at marami po ang magsasabi sa biglang tingin. Kapag hindi pinakinggang mabuti, kaagad ay sasabihin, lugi! Hindi, sapagkat may kontrata. Ano ang binibigyang diin? Ang binibigyang diin, simple lang, ang kabutihan ng Diyos. Biruin niyo po, ang may-ari ng ubasan, lumalabas para lang makuha niya yung mga walang trabaho. Biruin niyo po, alas 5 na ng hapon, tinanong pa niya yung mga tao, anong ginagawa niyo dito?
maghapon na kayo. Sumagot lamang po ang mga tao. At ang sagot ng mga tao, simple lang, wala pong kumuha sa amin. At dahil wala pong kumuha sa amin, nagbabaka sakali pa kami. Even to the last hour ay may kukuha sa kanila. Ang ipinakita dito, mga minamahal na kapatid, ay ang kabutihan ng Diyos. Amen. Lugi o hindi lugi, hindi yun ang issue. The issue is this: mabuti ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga minamahal na kapatid, ang pangalawa na pwede nating tingnan ay ganito. Marami tayong expectations. Yung mga manggagawa, nung umaga pa lamang, nung makita nila na binigyan ng isang denaryo, yung mga nagtrabaho na late na, nag-expect na sila. And they were expecting that they will be receiving more. At doon na nanatili yung kanilang isipan. Kaya nung tinanggap nila yung upa sa kanila at ang tinanggap nila isang denaryo, dahil yun ang napagkasunduan, naging malungkot sila. Mga kapatid, masamang ugali po yun. Bakit po masamang ugali? Sapagkat ang gusto mo lamang ay ang sarili lamang. Hindi po. Dapat magpasalamat ka sapagkat binigyan ka ng isang denaryo. Dahil wala naman yon, subalit na ibigay sa iyo. At dapat din ay matuwa ka sapagkat hindi lamang ikaw ang nagkaroon ng pagkakataon na tumanggap ng pagpapala, kahit ang iba ay tumanggap din ng pagpapala. Amen. Mga minamahal na kapatid, dito magkakaiba-iba ho tayo. Maraming tao ngayon, masaya lang dahil ang pagpapala ay nasa kanila. Subalit, maraming malungkot na tao sapagkat hindi sila marunong makipagsaya sa pagpapala ng Diyos sa iba sapagkat makasarili ang kanilang puso, makasarili ang kanilang isipan. Gusto nila, sila lang. Amen. Dear friends, brothers and sisters in the Lord, ang hamon ng Panginoon ay ang tularan natin ang halimbawang ito. Ang maging mabuti sa ating kapwa. At kung may pagpapala tayo, ay ang hangarin din ng pagpapala para sa iba. Hindi nangangahulugan na dahil yan ang expectation mo, ay yan ang magaganap. Mali po. Alam nyo, mga minamahal na kapatid, hindi ibig sabihin yun na expectations natin dahil nakita natin, binigyan ng mas marami ito, yun na rin ang ibibigay sa akin. Sino may sabi? Ikaw. Sinong umasa? Ikaw. Sino nag-expect? Ikaw. Saan nakasalalay yung expectation mo? Sa iba. At dahil nakasalalay yung expectations mo sa iba, definitely, baka hindi mo makuha expectations mo dahil ang expectations mo ay nasa kamay ng iba. Amen. Mga minamahal na kapatid, kung mag-expect man po tayo, ilagay niyo po yan sa sarili natin upang tayo ang sukatan at hindi ang iba. Amen. Sa gabi pong ito, tayo pong lahat ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Binibigyan po tayo ng halimbawa ng Panginoon. Ang Diyos ay makatarungan, subalit may mas mataas pa sa pagiging makatarungan ng Panginoon. Ang Diyos ay mabuti ang loob. Ang Diyos walang hanggan ang kanyang pag-ibig sa tao. Amen. Kaya hanggang sa huli, kahit maggagabi na, at the twilight of your life, mga minamahal na kapatid, bukas pa rin ang pagkakataon na tayo ay tinatawag ng Diyos. Amen. Sa atin pong lahat, sana, tulad ng ating Panginoon, ma-practice natin ang pagiging mabuti sa ating kapwa. Amen.